Okay, next tayo. Next problem. A particle starts from s equals to 0, travels along a straight line with a velocity is equal to, given yung velocity is equal to t squared minus 4t plus 3 meter per second. Where t is in seconds, construct the vt and at of the graph or the time interval 0 to 4 seconds. So, si velocity, given naman na equation. Kaso, hindi natin alam, hindi naman sure kung may initial velocity ba siya. So, for the time of 0, no? If the time is 0, 0 to, so may initial velocity pala tayo. So, ibig sabihin, hindi start tayo sa 0 sa initial velocity. So, drawing muna natin si acceleration. Di ba para makuha si acceleration, that is dv, is equal to 2t minus 4 dt. So, that is acceleration is equal to 2t minus 4. So, ito pala yung equation ni acceleration tsaka ni velocity. Okay lang? So, ngayon, i-drawing natin si acceleration versus the time. Si acceleration versus the time, ang sabi kasi, time is equal to 0. Di ba 0, 1, 2, 3, and then 4. No? So, this is the acceleration, this is the time. So, pag ida-drawing nyo siya, so if A is equal to, if time is 0, the acceleration is negative 4. So, ang sabi, negative 4. So, ibig sabihin, nasa ibaba siya. So, nandito yung negative 4. If 1, so what's the value? If 1, 2 minus 4, negative 2. If 2, 0, tama. Or simply, ganyan lang siya. Ayan. So, this is our kasi di ba naka-linear lang naman siya. So, if time is 0, that is 0, or i-table nyo na pwede itong i-calculate. So, kapag nagagawa kayo ng ganyan, mode 7 nyo lang. So, lagay mo lang 2x minus 4. So, parang siya na yung nagsasubstitute from 0 to 4. Tapos, interval 1. So, that is, if x is 0, if x is 0, acceleration is negative 4. If x is 1, time is 1, negative 2. No, tama, this is negative 2. If 2, 0, if 3, negative 2, and then if 4, positive 4. So, this is 2, and then this is 4. Okay? So, this is our acceleration equation. Parang malaki na siya. Dito natin ba? Okay? So, paano si acceleration equation? Velocity equation. Si velocity equation, para siyang parabola, no? Kasi second degree. So, this is our acceleration equation. Si velocity equation, if time is 0, so this is 0, 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4. If time is 0, pwede nyo din ito ilagay sa calculator para hindi nyo na isa-isa yan. Pero, I suggest kung ayaw nyo naman ng calculator, tas 4 na interval lang, input nyo na lang alpha x squared minus 4 alpha x plus 3. Calc x is 0. So, the acceleration is, velocity is 3. Positive 3. So, ito yung initial acceleration natin. If x is 2, 1, that is 0. Ito. No? Tama. If x is 2, negative 1. Hindi dito si negative 1.
If x is 3, 0. If x is 4, positive 3. Or simply, parabola pala siya, no? Or, di ba naalala nyo yung ano natin? Dicircle. O, drawing nyo yung dicircle natin. O, yung dicircle natin, di ba? D, I, plus, minus, plus, minus. Di ba itong part na to, increasing negative? Tama ba? Decreasing negative. No, negative area kasi to. Ay, ba't tas nilagay? So, that is increasing, naglag ako. Decreasing, negative. So, concave, upward. So, kaya siya naging concave, upward. Ito, increasing, palaki ng palaki. And then, positive area. So, increasing, positive, kaya siya naging concave, upward. So, this is our graph for the velocity is equal to t squared minus 4t plus 3. So, paano pagka pinag-drawing lang kayo? Ano? Ganyan lang. Drawing basic. Or kung tingnan nyo, ano, checking. So, ang initial daw natin dito, 3. Tama, di ba? Ima-minus natin tong area na to. Sorry, negative area. So, that is 3 initial minus area nun, 0.5 by 4 by 2. Dapat, ang value niya is negative 1. Di ba negative 1? Tapos, yung area niya, iaangat mo ulit. So, positive. So, this is our acceleration versus the time. Next. The position of the particle is defined by S is equal to 2 sine of 5 pi over 5t plus 4. So, ganito yung equation. Ay, tama. Paano natin i-construct yan na naka-sign? Drawing mo muna, given kasi yung S. No, mas madali yung S. Kapag ganito, naka pi over 5, kung gusto niyo skip niyo na to kung ayaw niyo pakinggan, no? ST, okay lang. Kasi naman ako skip. So, kung drawing niyo siya, mode 7, no? 0 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, this is 10, this is 1. Okay. So, pag ganito, naka-sign function kayo, dapat naka-radian mode. Shift mode, radian. 2 sine ng pi over 5, pi times x over 5, plus 4. So, start kayo from 0 to interval 1. Ito yung step. So, lalagay mo dyan 4. So, start ka sa 4. Ano yung maximum point? Nasa 5. 5.921. Siguro nasa pagitan nito, yung 2.5. I'm not mistaken. Siguro, no. That is 4, 1. This is 2, 4, 6. Siguro nandito siya sa maximum.
Nasaan ba yung values natin? Sorry. Paliit lang siya ng paliit. So, nag-start tayo kay 4. So, this is 2, 4. This is 1, 3, 6. So, nag-start tayo kay 4. Bigyan ko yun. If x is 1, 5 point something, hindi dito. If x is 2, nasa 5 point something din. If x is 3, 5 point something, magkalapit. Siguro nandito yung sa gitna. Or kapag ganyan yung graph, ano yan, sinusoidal lang, no? Ay, hindi kasi ata kayo nag-trigo, no? Tapos, sa nag-zero? Wala nag-zero, no? Sa 2 yung pinakamababa. 4, 4, 2. Kasi 4 lahat. Siguro dito yun. Saan mga nag-4? Sa 5, tsaka sa 5, and lakihan nga natin. This is 1, 2, 3. Mali. This is 1. This is 1, 2, 3. Hindi kaya. 4. Ito na si This is 3. Charis. This is 3. Lagay ko to 3, 4, 5, 6. So, ang sabi mga 4 ito. 6. Parang ganyan, sinusoidal. Hindi kasi masyadong detailed eh. So, kung lalakihan mo yung interval, mga 0. Baka makita na. So, 4, 6. Ayun, nag-6 sa 2.5. So, ibig sabihin, ganyan siya. Lalaki na. So, magiging ganito yung graph natin. So, that is S is equal to 2 sine of 5 over 5t plus 4. No? Paano pagka yung auxiliary velocity, di ba S? So, i-differentiate lang natin. So, kapag kukunin mo yung acceleration, siguro ganito siya. Hindi ko na-gets masyado yung give. So, ano yung mga values? Say nga natin. If x is 10, so that is 4. If 9.5, 3 point something, ito, tama ba? 3 point something, tsaka 2. Makikita pala yung 2. Kulang. Itin ko na nga, pangit ng drawing. This is 1, 2, 3. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Say natin, if x is 0, 4. If x is 0, that is 4. So, the time is 4. Sorry. Preposition is 4. If 0.5, 4 point something. So, aangat siya konti. 4.6. Siguro nandito. If 1, 5.1. So, lalaki siya. If 2, 1.5, 5.6. Hindi dito. If 3, 3.5, 2.56. Mali. Yun, nandito doon. Tapos, saan yung mga lowest point? 4 sa 5. So, 4 sa 5 ito. Tapos, siguro pa ganyan yan. Symmetrical kasi. Okay. Tapos, ano na nangyari sa 5? Pagdating sa 6, bumaba.
Ito na siya. Ano yung lowest point niya? Nasa 2, 7.5. Nasa 7.5. So, magiging ganun siya. Okay. Tapos, pagdating sa 10, babalik siya sa 4. So, di ba ganyan yung sign ng ano? Ang graph ng sine function, kung naaalala nyo? Sana. Sana lang talaga. No? Okay. So, for our velocity, di ba, if we have this function, s is equal to 2 sine pi over 5t plus 4, para makuha natin yan, that is ds over dt, which is equal to the velocity. Differentiate lang natin, we have 2. Ano derivative ng sine? That is cosine pi over 5t times the 5 over 5 derivative nun, 0. Therefore, the velocity equation is equal to 2 pi over 5 cosine of pi over 5t. So, ito na yung velocity equation. So, drawing lang din uli natin. So, this is the velocity, then this is the time. So, if time hanggang 10, so magkano yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, velocity, gamitin lang ulit natin calculate natin. That is 2 pi over 5 times cosine pi over 5 x over 5. That is equal to start 0 and 0, 5. O nasa 1 point something lang, no? Sa 0. So, nabago na, no? So, medyo maliliit na yung value. Pero kung naka-region yan, no? So, ano yung highest point natin if time is 0? 1.25. So, this is 1. This is 2. Ganun din dito. This is negative 1, negative 2. No? So, if time is 0, what is the value of velocity? That is 1.25. So, siguro nandito siya. And then, 0.5, 1.9, bumababa. And then, pagdating dito sa 1, bumaba uli. No? Tapos, pagdating sa 1.5, pababa ng pababa, hanggang nakarating sa 2.5, nasa 2.5, nag-0 na siya. Tapos, pababa siya ng pababa. Tapos, negative, 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 hanggang makarating ka sa 0 uli ng 7.5. Paangat naman siya ng paangat. So, parang ganito yung curve niya. Sa 7.5, sa 7.5. Ayan. Hindi natin sure kung paano yung concavity. Check nyo na lang. So, this is positive area na increasing. Increasing positive. So, DI circle. Positive, negative, increasing, negative. So, concave, downward pala dapat to, no? Kung imagine niyo, this is concave, downward. Dito sa part na yan. Ayan. Tapos ganito yung drawing. Okay lang naman hindi detail. Ayan. Yun yung magiging equation. So, this is the velocity. Pangit nga lang din. Then, sinusoidal pa rin naman yan. So, yung acceleration, skip nyo na. Ganun din naman. Lalagay nyo na yung value. So, di ba V is equal to, magkano to? 2 pi over 5 cosine of pi over 5t. So, differentiate dv over dt is equal to 2 pi over 5, derivative ng cosine, negative sine, pi over 5t times pi over, then ito na yung acceleration equation mo. So, 2 pi squared over 25 negative sine pi over 5t. Drawing nyo na lang. Medyo mahaba.
So, kung hinahanap lang naman yung equation, eto na yung equation natin hinahanap, no? Kung equation lang yung hinahanap, madali lang. Acceleration, position. Pero kung graph, ako mahirap drawing yung graph. So, siguro, i-suggest, yan na lang masterin nyo. Yung position. Pero don't you worry, hindi ako bibigyan ng ganyan.